Maraming tao ang nagsasabi na sila ay mga Kristiyano. Maraming nagsisimba, maraming nagbabasa ng Biblia, maraming nagdarasal. Pero alam mo ba kapatid, na ayon sa ating Panginoong Hesus may isang malinaw na tanda kung sino talaga ang tunay na kanyang mga alagad. Hindi ito tungkol lang sa relihiyon kapatid. Hindi ito tungkol lang sa pagsimba. Kundi ito ay tumutukoy sa pag-ibig na bunga ng Espiritu ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Pakinggan mo ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, pakinggan nyo to kapatid, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kapatid, ang context po ng mga salitang ito ng Panginoong Hesus dito sa Book of John, chapter 13, gabi po ito ng Last Supper. No, bago ito, ilang oras ito bago mangyari yung pagdakip at pagpako sa kanya sa krus. At sa chapter na ito, may napakahalagang pangyayari sa verse 4 to 5 na hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga alagad. Kapatid, sa kultura po ng panahong iyon, ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng pinakamababang alipin. Ngunit ginawa po ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, isang Panginoon at dakilang guro na nagpakababa sa kanyang mga alagad. Pagkatapos po nito, dito niya sinabi sa verse 14 to 15, kung ako nga na Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugas ng paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Kapatid, dito po ay malinaw na ipinakita ng Panginoong Hesus na ang tunay na pag-ibig ay may kababaang loob at paglilingkod. At tapos nito ay binigay niya ang bagong utos. Sabi niya doon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kung sa Book of Leviticus po, na chapter 19 verse 18, may utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito naman po, sa utos ng ating Panginoong Hesukristo ay mas malalim. Sabi doon, huwag lang tayong magmahal gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Bagkus, magmahal po tayo kung paano niya tayo minahal. At paano nga ba tayo minahal ng ating Panginoong Hesus? Paano nga ba tayo minahal ni Kristo? Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin kapatid, ang pag-ibig na ito ay may pag-ibig na handang magsakripisyo, pag-ibig na handang magpatawad, pag-ibig na handang maglingkod, at pag-ibig na hindi makasarili. At ang ganitong pag-ibig ay hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas at sarili nating kakayanan. Dahil ito po ay bunga ng Espiritu ng Diyos. At kapag ang isang tao ay tunay na pinagaharian ng Espiritu ng Diyos, ang unang makikita sa kanyang buhay ay pag-ibig. Pag-ibig po ito na mula sa Diyos, bunga ng Espiritu. Makikita natin ang bunga ng pag-ibig sa mga unang Kristiyano sa Book of Acts, chapter 2, verse 44 to 45. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Ganito po nahayag ang kanilang pag-ibig. Pagbigay, may pagkakaisa. At dahil dito, nakikita ng mundo ang pag-ibig ng mga alagad ni Kristo na dumadaloy sa kanilang buhay at pamumuhay. Kaya kapatid, ang hamon sa iyo ng Panginoon, tanungin mo ang iyong sarili. Kung titingnan ba ng mga tao ang iyong buhay, nakikita ba nila ang pag-ibig ni Kristo? Dahil ayon sa ating Panginoong Hesus, ang pinakamalakas na patotoo ng isang Kristiyano ay pag-ibig. Unang-una, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa iyong kapwa. Sapagkat kung puspos tayo ng pag-ibig, magbubunga din po ito ng ibang magagandang bagay pa na mula sa Diyos. Kung pakiramdam mo ngayon, kapatid, ay hindi ka pa puspos ng pag-ibig sa iyong puso, sa iyong buhay, kapatid, may magandang balita ako sa iyo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Book of 1 John chapter 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At magbubunga po ang pag-ibig sa ating buhay na nagsisimula sa tunay na pagbabago. Kahit lumapit ka sa ating Panginoong Hesus, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at magpasakop ka sa kanyang Espiritu. Dahil kapag si Kristo naghari sa ating puso at buhay, ang kanyang pag-ibig ang mahahayag sa ating mga salita, kilos at mga gawa. Sa ganitong paraan, makikilala ng mundo ang tunay na mga alagad ni Jesus. Amen?